16 po sinabi niyo, lagi ninyong, ito po, lagi po natin tandaan na ang salita ng Diyos hindi lang po para sa isa, sa akin o sa kanino man, kundi ito po ay laging para sa lahat. Sabi niya dyan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya. Ito po yung binigyan ko na ng konting diin kanina, na kailangan po nating bigyan ng buhay sa ating pong pag-aaral ngayon. So sino na po ngayon ang nakakaranas ng matinding pananampalataya? Mayroon po marami po sa atin na nakikinig din ng salita ng Diyos, ngunit hindi po lubos yung kanyang pananampalataya, no? Na konting dumating na pagsubok ay nawawala doon sa pananampalataya niya. Lumiliban, no? Naghahanap, hinahanap no? Hinahanap yung tao na kung saan ay pwede niya lapitan na mayroon palang isang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Amen po ba? So kaya nga sabi niya dyan, gawin ninyong panangga ang inyong pananampalataya. So, sabi, ito po yung bagay na kung saan spiritually, dapat hindi na tayo, kapag dumating yung panahon na mayroong mga ibinabato sa ating pagsubok, hindi tayo natitinag kasi nga may matindi tayong pananampalataya sa Panginoon. Ang ginagamit na natin yung kapangyarihan ng Diyos. Sino yon? Ang Panginoong Jesucristo. Paano pastor naging kapangyarihan? Sabi ng John 17, verse 11 to 13, mababasa niyo po yan. Sabi ng Panginoon doon, iniligtas ko sila sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. No? Sa pamamagitan ng makapangyarihan mong pangalang ipinagkaloob mo sa akin. So ano ngayon? At sinabi rin po ng Acts chapter 4 verse 12, kung kaligtasan ng ating hinahanap, kay Kristo lang natin yan matatagpuan, sapagkat sa silong ng langit, ang tanging kanyang pangalan lamang ang inilagay ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng tao. So malinaw po, no? Malinaw. So kaya kailangan po nating makita ano ba yung ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi niya dyan, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa. So ito po yun, hindi po yung pangbundok na kasuotan, kundi ito po yung sinasabi dyan na kailangan laging handa laging handa yung ating mga panyapak sa pagdadala ng mabuting balita upang ipangaral ang mabuting balita, dahil sapagkat hindi lang po tayo ang nais ng Diyos na magkaroon ng spiritual defense, kundi magkaroon din po sila, sapagkat ito po yung sinasabi dyan sa ating paghahanda po ay kailangan nating makita kung ano yung naisipagkaloob sa atin ng Panginoon, no? So, tingnan po natin yung 15. Sabi niya, isuot ninyo ang inyong sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita. Kung papansinin niyo po yan, nandoon po yan sa defense, education. Aralin natin paano tayo magiging handa. Aralin natin kung paano po tayo mangangaral, no? Kasi nga sabi nga dyan, maraming dito po sa area na yan, maraming nagsasabi na hindi ako marunong, pastor. Hindi po ako marunong. Laging yun ang kinakatwiran natin, yun ang ginagawa nating excuse sa kapanawagan ng Panginoon na hindi tayo marunong. Ngunit mayroong sinasabi ang Panginoon dyan, kaya nga sabi niya doon sa mag-ingat kayo, sapagkat kapag idinidinay mo yung mga bagay na pinagkakalob sa iyo ng Panginoon, sinabi ng Panginoon yan, kung hindi ako kikilanlin ng tao sa harapan ng maraming tao, hindi ko rin siya kikilanlin sa harapan ng mga anghel sa kaharian ng Diyos. So kaya nga po mag-ingat, sabi nga mag-ingat tayo. Baka sa papaparaan ng iyong pagtanggi, doon po tayo napapalayo, no? Na sinasabi natin na hindi ako diyan tinawag, hindi.
Hayaan mo kumilos ang Diyos sa buhay mo. Kung yan nga ang ipinagagawa sa iyo ng Panginoon, hayaan mo ang Diyos. Amen po ba? Kasi nga, pagka doon sa pagre-refuse mo doon sa mga, akala mo lang, kasi hindi ka pa nagbabasa ng Bible at hindi mo pa inaaral, hindi ka pa nag-i-study. But pag nag-i-study ka na, kaya mo, baka nga mas magaling ka pa sa akin. Amen po ba? Kailangan lang training. Wala naman sa sundalo, wala naman naging sundalo na hindi dumaan sa matinding training. No? Ganon din sa court, sa mga sa legal defense. Wala pong abogado na nagtumayong abogado na hindi nag-aral. Hindi dumaan sa matinding pagsubok. Ganon din po sa sports. Lalo na yung physical masyado, yung hinahawakan yung bulat, kahit nagbangga-banggain ka, walang foul. No? Hindi lang physical ang tinitrain nila, kundi maging yung isip, yung puso, yung tatag. Tinitrain nila, how much more po dito? No? Para sa Diyos. Sa 14 po sinabi mo, kaya maging handa kayo, ibigkis niya sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Sabi niya dyan, ano yung sinasabi yan? Followers. Sa bawat followers, kailangan po, sa mga tagasunod po, kailangan po laging handa na kapag tumayo yung leader, hindi ka mamaya na po. Walang ganun. Kailangan laging handa na kapag mayroon na, kaya nga, laging dapat naka-ready. Naalala ko po tuloy, gamitin mo lang, no? Pahintulutan ng Panginoon. Naalala ko tuloy last Sunday, na nagkaroon ng pagkakasabay, yung aming pagtuturo, ano? Biglang nilagay sa akin ng Panginoon si si Pastor Bots, no? So, dahil nga laging handa ang anak ng Diyos, hindi rin siya humindi. Kasi nga alam niya na kapag tinanggihan niya yung kahilingan ko, ang tatanggihan niya hindi ako, kundi yung nagbibigay sa kanya ng gawain. So kaya nga I'm salute, no? Dahil isa kang tunay ding lingkod ng Panginoon. So dito po makikita po natin, lagi dapat tayong handa as a followers, no? Verse 13, sabi niya dyan, kaya't isuot ninyo ang, tanda po lagi natin kapag nagbabasa tayo, pag sinasabing ninyo, marami po tayo dyan. Lahat po tayo dyan, no? Isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Ano po yung kailangan natin dyan? Expectation. Kailangan po sa ating pong pananaw o sa ating pong ang inaasahan natin ay yung gagawin ng Diyos, no? Ano ang kayang gawin ng Diyos? Yung po lagi ang dapat nating sa isip. Kung nagawa niya ang buong mundo na yan na nandoon tayo, na kung titingnan tayo siguro kung nasa itaas tayo, ako po nakasakay na rin ako ng eroplano, hindi ako makakita ng tao sa baba. So meaning napakalit na pala ng tao sa bahagi ng lupa. At napakarami ng tubig kisa sa lupa. So makikita po natin dyan na kung saan ay ipinapakita po sa atin yan na kahit ganun lang ang kalalagayan mo sa paningin ng kung nasa itaas ka, kung ikaw ang Diyos na para bagang hindi ka na makita, gatundok ka na lang o hindi pa, ay napakahalaga mo sa Kanya. Amen? Kaya nga po kailangan natin ng yung expectation, kailangan nating magkaroon ng malawak na pag-asa o inaasahan o tinatanaw na kayang gawin ng Diyos para sa atin. So ano pa yung sinabi diyan? Sa gayon makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw ng sumalakay ang kaaway. Kaya nga makikita po natin na marami ring dumarating, hindi tayo exempted, no? Sa lahat ng pagsubok, no?
Kasi nga po nung dumating yung pagsubok sa buong mundo, hindi po nakaligtas. Kasi nga tingnan niyo po, binawal yung pagtitipon sa church. No? Na hanggang ngayon, no, mayroong ginagawang Zoom na lang o kaya ganito na pag-aaral, virtual na mga pag-aaral. Pero dahil handa po tayo, hindi po tayo napipigilan. No? Hindi po tayo nakukontrol. Dahil doon sa expectation natin sa Panginoon na kaya niyang pagtagumpayin ang lahat ng tinawag ng Diyos. 11, sabi niya dyan, gamitin ninyo ang lahat. Tingnan niyo po yung sinabi niya dyan. Gamitin ninyo ang lahat. Meaning wala po dapat tayong itinitira. Lahat ng ating kakayanan na ipinagkaloob ng Diyos, no? Lahat din ng kapangyarihan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, gamitin natin yan. Pastor, hindi ko alam na may kapangyarihan pala pinagkaloob ang Diyos sa akin. Ganito lang kasimple yan. Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil si Jesus, sabi ng Bible, siya lang ang pangalan niya lang ang nilagay sa ilalim ng lupa sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Ngayon kung dala mo ang pangalan ni Jesus, isa ka sa gagamitin ng Panginoon para mailigtas ang lahat ng tao na kung saan ay dinadala, nilalapit ng Diyos sa iyo. Amen po ba? So kaya nga sabi pa dyan, gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kalooban ng Diyos. No? Ano ba ang kalooban ng Diyos? So dito po makikita po natin kung talagang mapag-aaralan natin, dito po yung sinasabi niya diyan, kalooban ng Diyos, hindi kalooban mo. Maging ang Panginoon po nung siya ay dumating na ang araw ng kanyang paghihirap, na hanggang sa ang araw ng pagtubos sa bawat isa sa atin, nung siya ay mamatay sa krus, sinabi ng Panginoon, sabi niya, kung po pwede lang i-refuse niya yung saro ng paghihirap, sabi niya. Ngunit sabi niya, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. No? Yun din ang kailangan nating i-exercise sa ating sarili, na hindi yung kalooban natin ang nasusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. So mapapansin po natin diyan, sabi nga sa aming pag-aaral, ang kalaban, nakikita niya tayo, nauunawaan niya rin kung ano sinasabi natin. Pero ang hindi niya lang kayang intindihin yung nasa puso natin. No? Kaya nga kailangan natin ang gamitin natin yung puso natin sa paglapit sa ating Panginoon. Kung nasa isip lang yung paglapit mo sa Panginoon, maaring bukas pa yan. Pero kung nasa puso mo na, ngayon na yan. Amen po ba? At sabi ng verse 10 dyan, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. So sabi niya dyan, mayroon pa paalaala sa Apostol Paul na tinawag ng Diyos. Sabi niya dyan, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at kanyang dakilang kapangyarihan. So mapapansin niyo po kung saan sinabi ng Panginoon doon sa 17 ng John, verse 11 to 13, sinabi niya dyan, iniligtas ko sila, Ama, sa pamamagitan ng sa iyong makapangyarihang pangalan. Pangalan na ipinagkaloob mo sa akin, na kaya nga
lagi nating tandaan kung sa ating kapanahonan, sa panahon ito, sabi ng Biblia, chapter 4 ng Acts, ay sa ikaliligtas ng lahat ng tao, ang tanging pangalan ng Panginoon lang ang inilagay ng Diyos sa ikaliligtas ng mga tao. Kaya nga papansinin po natin dito, wala po tayong ibang daralhing pangalan. Sabi niya dyan, bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon. Yun din po yung sinabi niya Apostol Paul. Hindi sa pangalan ni pastor, no? Sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po malinaw na kailangan nating makapanatili sa Panginoon base sa sinabi ng Panginoon. Pansinin po natin, kasama po siya doon sa spiritual defense, na kung saan kailangan nating makapanatili sa Panginoon, sapagkat sinabi ng Panginoon doon, kung ikaw ay nananatili sa Kanya at nananatili sa iyong salita mo, hingin mo ang iyong maibigan at ipagkakaloob. Kasama po siya ron. Bakit? Mayroon pong salita sa Biblia na sinabi niya doon, humayo kayo ng dala-dalawa. Huwag na kayo makipagbatian pa sa daan. Ipangaral ninyo ang mabuting balita, magpagaling kayo ng may mga karamdaman. At sabi na doon, sinusubo ko kayo na parang mababait ng tupa sa gitna ng leon. Ngunit huwag kayo mag-alala, bago dumating ang wakas, darating na ang anak ng tao. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nga, ito po yung sinasabi diyan na kung saan kailangan nating makita ano ba yung spiritual defense. Una, salita ng Diyos. Pangalawa, ating panalangin. No? Ano pa? Yung ating pananampalataya. Yung ating pagsunod. No? Yung ating pagkilala sa ating Diyos. Yung pag-aaral natin ng kanyang mga salita. At kailangan nanonotify natin ang kalooban ng Diyos. No? Na-experience natin yung salvation, yung spiritual na kung saan ay ipinagkakalob ng Panginoon, yung kalakasan, spiritual strength, no? At kailangan dito yung malalim na spiritual study, no? Kailangan nating maglaan ng oras. Kung yung iba nga na ginagawa natin, binibigay natin kahit nagpapagod, nagpupuyat tayo, how much more ito yung ang pagpupuyatan natin, ang pagpapaguran natin ay ang lumikha sa atin. Salamat doon sa taong nananalangin ng isang beses sa isang araw. No? Pagpalain ka ng Panginoon at samahan ka lagi. Sa hapong ito, bago po tayo maghiwa-hiwalay, nais pong iwanan sa atin ng Panginoon na pakaisipin natin na kung saan ay, sabi niya, be on your guard and live. Ano yung sinabi niya doon? Be on your guard and do not let your heart, your mind and soul to deceive. No? Sabi niya dyan, do not let anyone deceive you. Huwag tayong pumayag. Kasi kapag ikaw ay nakababad sa spiritual na pag-aaral sa Panginoon, mararamdaman mo kung ikaw ay inilalayo niya sa harapan ng Panginoon. Amen. Kapag nanunotify mo na ang Diyos, hindi ka na magigiligaw. No? So ano po yung kailangan natin gawin? Be on your guard to defense our spiritual life. So habang pong umaawit po ang ating mga awit, ihanda po natin ang ating sarili. Kung kailangan mong manalangin, lagi ko pong sinasabi yan, manalangin ka. Kung inilalagay na ang Panginoon sa puso mo na siya ay nasa harapan mo lang, na kaya mo siyang abutin at mahawakan, gawin mo yan mula sa iyong puso.
Ipikit mo lang ang iyong mga mata, isipin mong nasa harapan mo ang Panginoon at niyayakap ka. Sa hapong ito, ano man ang pinagdaraanan mo, gaano man kabigat ang problema mo, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. May nararamdaman ka, ipagkatiwala mo sa Diyos. May pangangailangan ka, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. Hallelujah. Let's worship to the Lord.
maluwag sa iyong kalooban. Kayo na inaabot ng tinig na ito saan man kayong dako ng mundo. Nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Iniingatan ka niya. Minamahal ka niya. Kaya sa hapong ito, sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, maging maingat kayo nang hindi kayo mailigaw. At ang manatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Loobin ng Diyos sa bawat isa sa atin na nagpapahalaga sa salita ng Diyos, na nakikinig sa mga oras na ito. Loobin ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagamitan, kasangkapang espiritual na kung saan inihanda ng Diyos para sa atin, sa ating ikaliligtas at sa kailigtas ng lahat. Oh, hallelujah, Jesus. Sa hapong ito, Panginoon, pinagpapasalamat namin sa iyong dakilang pangalan na kami ay nagkamit ng espiritual na armor, Panginoon, na kung saan ikaw ang nagbibigay sa bawat isa. Salamat o Diyos sa paalala na kung saan ay tataglayin namin mula sa hapong ito hanggang sa dumating, Panginoon, sa aming buhay ang pagganapan ng iyong mga salita. Kakilang Diyos, nagpapasalamat kami na kung saan ipinaunawa mo sa bawat isa sa amin na mayroon kami nakakaligtaan na kailangan namin balikan sa aming mga buhay. Salamat o Diyos at na ipinaunawa mo sa bawat isa sa amin na mayroon kami kailangan, pangangailangan, Panginoon, na kung saan ikaw lang ang makapupuno. Kaya naman sa hapong ito, bilang pagtanggap ng iyong kapangyarihan at sa mga hindi pa nakakasigurado sa mga oras na ito na tinanggap mo na ang kapangyarihan ng Diyos, ay inaanyayang ko po kayo na sa maikling panalangin ay sumunod. Sabihin niyo po, Panginoong Hesus, naririto ako ngayon sa iyong harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa aking mga nasabi, naisip at nagawang kasalanan. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ikaw na ang maghari
sa akin. Panginoong Hesus, salamat sa kaligtasan ng buhay na pinagkaloob mo sa akin. Panginoong Hesus, salamat. Ipakisulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Panginoong Hesus, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyong harapan. Maraming salamat. Balutin mo po, Panginoon, ang iyong banal na dugo, ang panalangin kong ito. Ako na lang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, sa hapong ito, napakinggan niyo po sa kanilang mga labi ang lahat na sumunod ng panalangin na ikaw na ang kanilang Diyos at tagapagligtas. Salamat sa kapangyarihan mo na ipapadaluhin mo sa kanila sa kaliligtas ng lahat ng nasa paligid nila, sa kaliligtas ng kanilang kaibigan, sa kaliligtas ng kanilang mga mahal sa buhay, sa pamamagitan nila. Dakilang Diyos, maraming salamat sa hapon na ito na kung saan ikaw ang naghanda. Muli, lahat ng nasa ibang bansa, anuman ang lugar na kung saan nandoon sila, hindi ko na sila isa-isahin, Panginoon, sapagkat dumarami na sila na ikaw ang nagdala, Panginoon. Hayaan mong mapatuloy ka nilang maranasan sa kanilang buhay. Hayaan mong patuloy ka nilang madama at makilala at patuloy na maranasan nila ang iyong pagpapala, ang iyong biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob sa kanila araw-araw, ay ma-recognize nila at makapagbigay sila ng kapasalamatan sa iyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, sa hapong ito, sa iyo namin muli ipagkakaloob ang bawat oras ng aming mga buhay na kung saan ikaw ang nagtakda. Salamat, O Diyos. Loobin mo, Panginoon, na sa hapong ito na maibalik namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa harapan ng dakilang Diyos. Ang lahat ng gawain ito, ang katagumpayan, maging ang may-ari ng YTC, Panginoon, na ginamit mo sa hapong ito upang ikaw ay maparangalan. Ano man ang kanyang pangangailangan sa buhay, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ay pinagpapasalamat na namin na ito ay natugunan na. Ang kakulangan ay napunuan na. Ang kanyang pangangailangan ay natugunan na. Dakilang Diyos, sa hapong ito, muli, hayaan mo kaming lahat na nananatili sa ngayon ay makapagbalik ng pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabi na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Magandang hapon po. Maraming salamat po at kayo po ay pagpalain ng Diyos. At sa lahat po na bumisita sa bahay ni Forever Mine ay pagpalain kayo. Samahan kayo ng Diyos sa araw-araw ng inyong buhay. Ilayo kayo sa anumang karamdaman at bigyan kayo ng sapat na lakas ng inyong pangangatawan upang mapagtagumpayan ang mga pasanin na nararanasan natin sa bawat araw ng ating buhay. At sa pangalan ni Jesus, muli ay tayo ay makapagbigay ng malaking karangalan sa Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Forever Mine. Salamat Lord. Amen. Sa Diyos po ang pupuri. Sige po, magbibihis muna ako
patuloy po kayong maghintay. Maraming salamat, Pastor. Amen. God bless us all. Lalo na sa mga Samaritan Village Group. Maraming salamat rin. Yes. So, yun po. Sa lahat din ng nanood, patuloy kayong pag-ingatan ng